Mag-iwan tayo ng makabuluhang bakas para sa kinabukasan. Para sa mga bata ngayon, napapalit sa atin bukas. Ito ang naging pahayag ni Governor Dr. Helen Tan sa ginanap na 2024 Provincial Children's Month Celebration. May temang Break the Prevalence and the Violence ang nasabing selebrasyon. At isinagawa ito bilang pakikiisa ng pamahalang panlalawigan sa National Children's Month alinsunod sa Republic Act 10661 na may layunin na mapataas ang antas ng kamalayan ng mga tao tungkol sa child protection. Sa pag-uulat ni Governor Tan ukol sa kalagayan ng kabataan sa lalawigan, naibahagi niya ang aktibong pagtutok ng pamahalaan para sa serbisyo at programang nakaangkla sa Healing Agenda na tutugon upang makamit ang pangarap na mabigyang karapatan at proteksyon ang buhay ng isang bata mula sa pagkabuo nito sa sinapupunan. Naniniwala po ang inyong lingkod na kailangang tutukan ang buhay ng bawat bata mula sa pagkabuo nito sa sinapupunan ng ina hanggang sa ang bata ay umabot sa tamang gulang upang mapangalagaan ang sarili at makapagdesisyon ng mahusay para sa kanyang kapakanan. As a matter of fact, when I was in Congress, I principally authored yun pong batas ng kalusugan ng Magnanay Act or yung tinatawag po ninyo na first 1,000 days. So from conception up to 2 years old. Kasi yun yung nakita natin na isa sa gaps doon sa ating pagtingin sa ating mga kabataan. Samantala, isa pa sa binigyan diin ni Governor Tan sa naturang programa ay ang mga programa ng pamahalaang panlalawigan katulad ng paggamit ng mga makabagong teknolohiya para mai-report kaagad sa kanila ang mga pang-aabuso sa mga kabataan na madaling mabibigyan agad ng solusyon. Karamihan, marami pa rin ang mga batang naaabuso, no? Ang victim po ng rape ay between 11 to 16 years old, no? Ang mataas na porsyento at ang perpetrator ay nandun sa loob ng bahay. Kung kaya ang PNP sa pamamagitan po ng Regional Peace and Order Council, nung kami po'y nagkaroon ng pagpupulong ay ating pinakiusapan kasama ang DSWD para mag-implementa ng isang information dissemination drive kung saan mismong sa bahay po sila pumupunta, may dala po silang mga laptop at binibigyan ng kaalaman ang mga magulang at kabataan. Ano ang mga posible na simptomas na nagsasabi na ito ay sign ng pag-abuso sa mga kabataan. Isa naman sa ipinagmalaki ni Vice Governor 3rd Alcala ay ang ordinansa na naipasa ng Sangguniang Panlalawigan may kaugnayan sa pagbibigay ng proteksyon sa mga kabataan sa lalawigan. Gusto ko pong ibalita sa inyo, kamakailan ay nagpasaho kami ng isang kodifikasyon o ng isang ordinansa para sa kapakanan ng mga kabataan, yung Children and Welfare Code sa pangunguna ni Boc Alvinet. Ito po ay bukod sa requirement ay isang magandang hakbangin upang magbigyan natin ng suporta at proteksyon ng ating mga kabataan. So ilan ho yan sa mga mahalagang ginagawa ho natin sa kagalingang panlipunan, lalo na sa mga kabataan. Samantala, pinagkaloob naman sa 21 LGU sa lalawigan ang 2024 Seal of Child-Friendly Local Governance bilang pag-upugay sa kanilang sinasagawa mga proyektong pambata. Nagkaroon din ng patimpalak ang mga batang dumalo kung saan bida ang kanilang mga talento. Tinatayang nasa 700 naman na daycare children at mga magulang mula sa iba't ibang bayan ng 4 na distrito ng lalawigan ang dumalo at nakisaya sa naturang programa. Bert Abrigo nag-uulat para sa DCDG 96.7 Destiny Radio at your service.